the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Hindi ako natatakot. Bring it on. Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinaka-ingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan with evidence. Ako trending ngayon ang di umano'y ICC warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Ito kasi ang, alam mo na, sinabi ni Boyeng Remulla, Ombudsman Boyeng Remulla sa araw na ito, kung saan sa isang interview, kung saan sa sa tawag dito, I think panayam niya sa isang radio program, sinabi ni Boyeng Remulla na di umano'y meron ng ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero kabibig, sabi ni John Vic Remulla, wala pang red notice laban kay Bato de la Rosa na inisyo ng Interpol. So ano ba talaga ang katotohanan? Remulla versus Remulla. Boyeng Remulla versus John Vic Remulla. Ang sabi ni Boyeng Remulla, meron ng ICC warrant of arrest. Ang sabi ni John Vic Remulla, ang DILG Secretary, na wala pang red notice na na-issue from Interpol tungkol kay Bato de la Rosa. So ano ba talagang nangyari? Chika-chika lang ba ito ni Boyeng Remulla para pagtakpan ang malaking issue ng flood control project sa Cebu? Diba? Para, tawag dito ba? Para hindi na pag-uusapan at naging trending si Bato, yung Dolomite Beach, pag-iimbestigahan na. Proyekto ni Duterte, Bato de la Rosa, diba? Pinag-uusapan, ICC warrant of arrest. Diba? Puro na mga Duterte, no? Naku po. Pero naglabas na ng tawag dito? Ito ang DILG ha. As of 11:30 a.m. today, the Center for Transnational Crimes has not received any red notice against Senator Bato de la Rosa. At present, there is no actionable document for department to respond to. The DILG is currently focused on ongoing recovery operations in Cebu and on preemptive measures in preparation for the impact of Typhoon Uwan. Yan ha. Kasi Boyeng talaga. The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Hindi ako natatakot. Bring it on. Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I am ready to challenge them before the Supreme Court. Hihingi ako I will seek judicial relief from Supreme Court if indeed itong ICC ba talaga ay mayroong jurisdiction sa ating bansa. I have it on good authority. Oo. Kasi public interest Tama. program to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. At yan ICC to, no? International Criminal Court. Ombudsman, sinasabi mo nga kahit na wala na yan sa iyong current jurisdiction as ombudsman, di ba ito ay public interest? So yan ba i-confirm na ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it in good authority. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Na kaya na late ako, may binarita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Trabaho muna. So paano ba? Kasi yan ngayon, ang proseso kasi niyan, bago na kasi nung October 1, naglabas na ng new rules on extradition Supreme Court. Okay. So this is an extradition extraditable offense. Kasi I remember recently ang tawag dyan kay Senator Bato would be an extraditee. Merong parang may inisyong guidance ba o decision o rules ng Supreme Court tungkol dito. Para malinaw na lahat. On extradition cases. So ito papatak as an extradition case. Yun ang lalabas dyan. At the government to be able to implement this, dapat sundin yung nasa guidelines na Supreme Court. Kasi nga, hindi na tayo member ng Rome Statute. Wala na tayong treaty with the ICC. Yes. Although we respect the ICC as a legitimate foreign court. Yan
magre-request nga sila ng extradition. Doon na tayo papunta. So, ano naman? Ang mangyayari dyan, they will have to file it with the DOJ through the Office of the Chief State Counsel. Sila ang mag-uusap, and the Solicitor General will be called to represent the government. Meaning ICC. ICC will be the one filing. Filing. Anong tawag doon kung extradite? Email request yan eh. Email request. Kung extradite si Senator... Requesting party. Yung requesting party. ICC. ICC ang requesting party. So they will have to pass dun sa mga guidelines. Yung rules. Based on the guidelines and rules recently issued by the Supreme Court. Ngayon, ang tanong ko naman, siyempre, di ba, just to be ano naman ang legal na mga proseso pwedeng sundin ni Senator Bato? Siyempre, he will have to, he will also have to follow the rules. Basta may request sa kanya, pwede niya i-contest. he will have to appear. But he will have to appear. Okay. Hindi naman yung abrupt na, di ba, bigla siyang arrestuin. May process. Dahil doon sa bagong kinlarify ng Supreme Court. So, kailangan ng sundin yung mga yon. Yes. With the new Supreme Court circular kasi, nag-provide na ng procedure. So, ito, proseso. May bagong proseso na inilatag ang Korte Suprema. Ito susundin ngayon. Wala nang hulaan. At ngayon, wala nang question. Ang maraming naglalaro. Tama-tama, nandiyan si Ombudsman at ito si IG. Di ba? Marami kasing hindi masyadong kumbaga masyadong nalilinawan. Doon sa hindi na tayo miyembro ng ICC pero pwede pa ding mag-request yung ICC ng gano'n. Bakit pa po pwede yung gano'n, Ombudsman? IG? Meron tayong batas eh. Yung batas natin, Republic Act 1951, recognizes foreign bodies that may take cognizance of cases that are triable here and triable there. In other words, under international humanitarian law. Under international humanitarian law. In other words, yung kaso na ibinibintang kay Senator Bato ay krimen din dito sa ating bansa. Ito rin yung kalakip to ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Yes. Ikaw ba, Senator, hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Senator, to this day, Bring it on. wala po kayo natatanggap na invitation natin? Wala. Because last time we spoke to you, sabi niyo po, ayun yung tanggapin yung tawag. Wala. Siguro nagsawa na sa kakakunta sa opisina ko. Hindi na. Wala na tumatawag. Send letter, wala din po. Wala na rin. Huminto na sila. Lalo na ngayon na pinaghahabol na sila ni President Trump sa US, di ba? Yung mga ICC. Wala na. Hindi na sila nakikialam kasi sabi ni Trump, lahat ng mga nagpapacilitate ng pagpasok ng ICC investigation sa US at saka sa allied countries niya ay ipapa-revoke niya yung kanilang ipa-cancel yung visa sa US at saka ipa-freeze yung mga ari-arian sa US. Kaya siguro tumahimik na sila. So tingin mo tapos na yung problema sa ICC? I can never say that because hindi ko man hawak yung ICC talaga eh. Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa amin, I am ready to challenge them before the Supreme Court. Hihingi ako I will seek judicial relief from Supreme Court if indeed itong ICC ba talaga ay mayroong jurisdiction sa ating bansa. Nagsalita na si Senator Bato de la Rosa kabibig. Ito ang official statement ni Senator Bato de la Rosa from Attorney Israelito Terion, ang kanyang counsel ni Senator Bato de la Rosa. Sabi dito, opisyal na pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Ito na ha. Basahin natin. We have been made aware of circulating reports claiming that the International Criminal Court, ICC, has issued an arrest warrant against Senator Bato de la Rosa. At this point, we do not have independent confirmation as to whether or not this information is accurate. We therefore urge the public and the media to exercise caution and restraint in sharing or interpreting such reports until verified information is officially released by the competent authorities or by the ICC itself. If proven true, we trust the Philippine government will act in accordance with the rule of law and that any such action shall first pass through the proper local judicial confirmation process consistent with our Constitution, due process, and the sovereign rights of the Republic of the Philippines. For now, we shall await official confirmation before making any further statement on the matter. O, yan, tumibig ha. Ito ang statement.
Kaya nga, parang nawiwindangan tayo. Ano to, pakulo na naman pakulo na naman ito ni Boying Rimulya para pagtakpan ang, ay nako, alam mo na kung ano nangyari kabibig, di ba? May statement din pinalabas si Senator Alan Peter Cayetano hinggil sa issue na ito. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, "Our nation's strength has always rested in one foundation, our faith in God and in law, and in the institutions that uphold both. The Supreme Court's rule on extradition proceedings remind us that if we are to restore the people's trust in government, we must once again be a nation guided by the principle and law through the aid and guidance of the Almighty, and not by shifting winds of politics or personal prejudice. The court has drawn the line clearly. Extradition and all acts of justice must be rooted in law and due process, not in bias or emotion. Opinions change, but principles remain. That is how we preserve justice and protect democracy." To our people, especially those following the developments involving Senator Roland Bato de la Rosa, I want to assure you, no one is above the law, and no one is beneath its protection. Every Filipino, whether senator or citizens, deserves equal treatment and a full measure of due process. The same Constitution that shields the powerless from abuse also holds the powerful accountable. I call on the Senate leadership to uphold this principle by protecting both the institution and the integrity of our laws. Let us show that the Senate stands not for the privilege, but for fairness, that we will uphold for our members only what we are willing to uphold for every Filipino. Justice without bias and equality before the law. When the law is applied faithfully and without fear or favor, trust in government will follow. Because in the end, it is not our position or politics that defines us. It is our principles, our conscience, and our faith. And let this be a reminder to all Filipinos, whether in power or in protest, in government or in opposition, that justice must never be used to settle political scores, but to serve truth. The law must not be a weapon to divide us, but a bridge that unites us in fairness, trust, and faith in the system we all depend on. Oh, yun kabibig ha. Yun ang statement ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito man ang komento ng ating mga netizen. Ito pa. Ang nangyari ngayon sa gobyerno ay same pattern sa panahon ni late President Marcos Sr. Lahat ng kumukontra sa kanila ay kanilang ipakukulong, kaya gising na mga Pilipino, huwag na tayong pumayong na babalik uli ang mamumuno ay isang diktador. Halaka. Yan daw ang kanilang nakita. Ingat Sir Bato, wag po kayong makampante. Nadala na nga nila si Digong na presidente dahil hindi dinaan sa tamang proseso. Ang problema pa dyan, hawak ng administrasyon yung mga pulis ngayon. Hindi kayo nakakampihan. Walang kakampi ngayon, baka sila pang aaristo sa'yo. Ito pa. Nakakalungkot na balita na aaristuhin naman ang dating senador na papatutupad na ikabubuti ng mga Pilipino. Huwag kayong magtiwala sa gobyerno ngayon. Sila ang hudas ngayon. Si PRRD ang pinagkanulo nila. Ito pa. Lumaban ka Sir Bato. Maraming kumakampis sa'yo. Action support Supreme Court. Sa atin ang batas, hindi sa ICC. Tama din naman mga kabibig. Bakit ba puro na lang ang ICC na lang ang magpapakulong or warrant of arrest? Ito pa wala silang karapatan na mag-issue ng warrant dahil gumagana naman ang korte ng bansa natin. Ito pa gusto nilang tanggalin lahat ng senador na hindi sumusunod kay Marcos. Wala. Di papayag nang mangyari ulit same kay Tatay Digong. I-secure na ang isa ng tunay na may malasakit sa Pilipinas. Yan na ha. Yun ang ilang mga komento ng ating mga netizen. Ano kaya maging statement ni Senate President ni Tito Soto? Ano kaya niyang reaction hinggil dito mga kabibig? So, maghintay-hintay tayo ng mga latest updates ngayon. So far, yun lang po. Nagsalita na si Senator Bato de la Rosa through his legal counsel, Attorney Torion, hinggil kung ano ang kanilang reaction sa kumakalat na chismis, kumakalat na intriga na meron ng warrant of arrest na tawag dito,
nirelease ng ICC para kay Senator Bato de la Rosa. Pero sabi naman nila, if proven true, we trust the Philippine government will act in accordance with the rule of law and proper local judicial confirmation process. Pero sila, maghintay na lang sila kung ano ang mangyayari. Pero I'm sure lalaban si Senator Bato de la Rosa. Senator Bato de la Rosa pa ba? Hindi ba yan? Lalaban yan, Kabibig. Diba? So, yun lang, Kabibig, ang ating libak-libak for today. Yung iba dyan, parang na-worry na kay Senator Bato de la Rosa. Take note, ha? Ay nako, alam nyo ba mga Kabibig? Ito pa nga ang sabi ni Senator Ruben Padilla, busy po ako ngayon sa pagpapaayos at paghahanda ng relief goods para sa parating na bagyo. Bago nyo kami ipagkanulo para maipakulong, magbanat muna tayo ng buto para makatulong sa kapwa. Tama naman si Senator Ruben Padilla. Kabibig, ano ang inyong reaction dito? It's a prank ba itong pasabog ni Ombudsman dito? Boyeng Remulla? At bakit si Ombudsman Boyeng Remulla ang may alam dito? Dapat sana di ILG, no? Diba ang gulo? Diba yung group efforts noon nila nila Bongbong Marcos? Wala namang kasali ang Ombudsman doon, Meron ba, Kabibig? Diba? Ay, kalariki mga Kabibig. So yun lang, Kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.